안녕하세요, 여러분. 송스님 롤란드입니다. Again, this is my newest video, right? Kamusta po? Okay. So, in online, of course, I'm catering online teaching po sa mga for people na nasa abroad, yan, sa iba-ibang panig ng Philippines. Right now, ilan ba estudyante ko? Ang dami. It's more than 10. Okay, almost 15. Okay, I have I think 7 abroads, and yung iba naman ay nasa iba-ibang part ng Philippines. Marami pa rin nag-inquire, marami pa rin gustong matutong online. Okay, so this is my second video for today. Is binawal na hindi ako nakagawa ng video. Actually, matagal na tong nakaset up, ngayon ko lang ni-record na pinilm o how do you call that, ni-record. Pasensya na kayo sa mga videos ko. Alam nyo, walang one take to, no? Isang take lang lagi. Okay, so I just from my heart and my mind, ginawa ko yung slide and then sinishare ko sa inyo because knowledge sharing video tips, no? Especially sa EPS topic, no? And again, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Teacher Roland, or aka Jologs na Guro. Yan ang ano ko parang title ko. Yan, Jologs na Guro. I choose that, and that's me. Okay. And of course, ang topic ko is yung part 2. Yan. So, yung part 1 sana napanood nyo. Okay, yung part 2. Okay, hinati ko yung dalawa, of course, kasi ang exam nyo naman talaga ay dalawa, ano? The listening part and reading part. Okay. Ano ba yung sample? Yan. 빙간에 토록할 no, 가장 알맞은 것을 고르십시오. No? In Tagalog, piliin ang pinakatamang at alam mong sagot na dapat na nasa patlang. Alam niyo, simple lang to. Fill in the blanks. Okay. Yan. Again, no, pinaliwanag ko dun sa part 1 na napakahalaga na alam nyo yung major exam. Sabi ko nga, dapat 2 months before the exam, master nyo na to. Okay. Yeah, nakaka-excite pag alam niyo yung instruction. Okay, also this will reveal, okay, yung pattern, format at flow ng exam. Paano siya tumatakbo, ano yung mga dapat pag-aralan, ano yung mga question na dapat i-expect, ano yung mga dapat mong pag-aralan. Okay, pag alam mo to, okay na okay. Okay, yan. So, tuloy ko lang. Alright, so we have the instruction number 7. Okay, which is nasa reading part na tayo. Okay, natapos ko yung 1 to 6 dun yung sa listening. Okay, reading instruction. Basahin ko muna. Okay. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Yan, sabi niya sa English, based on the book, choose a word or a sentence matching the following picture. On my interpretation in Tagalog, ito po. Excuse me, tignan ang sumusunod na larawan at piliin ang tamang, that should be salita, salita o pangusap, di ko nakita yan. Okay, salita. Alright, so, masasabi ko sa inyong reading instruction, pagbukas nyo ng reading, kasi ano to ang reading is 40 minutes lang. Huwag kayong mag-ubos ng oras dun sa mahirap. Hanapin nyo tong instruction na to. Okay, ano ba yung itsura niyan, sir? Yan, ganyan yung itsura niyan. Okay, may picture, word tas imnida, then the pure Korean number and present continuous tense. Okay, so hanapin nyo kagad yan. Kasi may i-stress kayo kapag inuna nyo yung mahirap na part. Kasi itong reading part, tawag dito, sali-saliwas yan. Yung katabi mo, iba yung number 1 niya. Yung katabi mo kabila, iba rin yung number 1 niya. So, iba-iba. Hanapin mo to kaagad. Pero, be careful sa shading. Maraming nagkakamali sa shading at kahit magaling na bumaksak pa sa pag-shade. So, ingat ka lang. No? So, pinapauna ko to kasi mas madali. Pero, make sure you mark your answer sheet. Okay? Sa computer base, okay lang No? So, next mo lang, mababalikan mo pa Pero ito kasi, mahirap yung sa shading. Malay mo, yung number 7, na-shadean mo number 6. Mali na kagad. Hindi mo napansin, tuloy-tuloy mo. Mali na yung buong reading mo. Baka sakaling bumaksa ka agad.
Okay? So, sabi doon sa instruction, it can be word or sentence. Pero actually, one item lang yung word eh. Or sabihin ko ng two, kasama yung imnida. Okay, yan no, martilyo, salamin, okay, and then 6 na libro, okay, for counting units. At ayun po, kung nagko-cross siya sa footbridge. Alright, so 5 points to. Okay, ang maganda dito yung sa part ng present continuous tense na verb. I have my video no sa present continuous. Better watch it, yung explanation ko kung gaano kahalaga yung present continuous tense na verb. Saan siya lumalabas? Dito siya lumalabas. Okay, ayan, at makaka-generate kayo ng 5 points. No? Kung napanood yung video ko yung part 1 nito, yung pinakamadali 4 points. Pag na-perfect nyo yung 5 points, 9 points, nakachamba kayo dun sa rule yung instruction number 2, 9 points. So nakalanga pa kayo or nakachamba-chamba pa kayo sa ibang number. So halos 15, sama nyo to, 5 points. Actually makaka-generate na kayo ng 20 points. Okay, sana naintindihan nyo yung part na yan. Okay, na yung generating of points, no? So yung iba kasi kinakabahan, mahirap daw. Siyempre pag-alaran mo yung basic, no? At pero nga lang, pag hindi mo alam yung items, mahirapan ka pa rin makapag-generate ng points. Okay, so kailangan broad talaga. Okay, sabi ko nga, no? Yung sa noun, okay, yung regarding sa things, dapat lahat eh, no? So yung source talaga natin dyan, no? Better rely dito sa textbook na ito. Okay, yan. And of course, sa textbook na to, may part din na para mag-exam ka, see the instruction, parehas lang po. Okay, yan yung instruction ng ating reading instruction. And of course, para mahasa kayo sa part na to, ang libro na reading reviewer ay nagbigay ng 1 to 200 items, no, na sang-ayon dito sa, yun nga, itong instruction number 7 natin para sa reading. So, hindi lang yan, no, marami pa yan pag as you move on your book, na sana may ganito kayo, no, kundi man i-download ninyo kaagad, no, sa POEA website. Okay, yan, or hard copy, mas maganda hard copy kung may hard copy kayo. Okay, number 2 instruction, yan, kasahin ko muna, pinggane, turukal, kajang, almajun, kosul, kurusibsyo. Okay, baka naman sa exam, no, pag nagsagot na, pag nandun na kayo sa exam, binabasa nyo pa to, tapos pag nagbasa pa kayo, pingkan turokal, ano yan, sana wag naman ganun. Alright, wag naman na pagbabasa pa lang hindi pa kayo, no? Sana mabilis, no? Siyempre pag nag-exam naman kayo, hindi naman kayo mag-iingay, pingkan magagagana. Siyempre gamit lang yung mic, parang ganun. Nag-gets ba? Okay, so pinggane, turokal, kajang, almajonte, kosulpur. So dapat mabilis kayo. Alright, so and alam nyo na kaagad itong instruction na to. Okay, pinggan is blank, no? Turokal yung ipapasok o yung ilalagay. Kajang is most, almajon alam na tama, kosul mga, okay, at kurusibsyo is imperative verb ending, no, na choose, piliin. Sibsyo is honorific form ng imperative verb ending. Nako, basic yan, sana na naituro sa inyo. Okay, yan, so ito siya, no, yung fill in the blanks part, at sabi dito 7 points. Sir, madali lang ba yan? Okay, so kailangan marunong kayo mag-sentence analysis dito, no? It can be words yung nawawala, yan, pero sentence yung babasahin ninyo. Tapos tingnan nyo, no, yung bandang last part, okay, may mga tense, yan, ano ba yun? Mashi sumida, okay, yan, yung last, yung salsu sumida, okay, so, yan, opso sumida, no, anong tension, alright, so, parulso isumida. Sana familiar kayo sa mga verb endings na yan, kung anong klaseng tense, at how to yung extract nyo yung root word, at ano ba yan, anong meaning ng mga words na yan. So again, mukhang madali, pero pag nandyan na kayo, mahirapan na kayo, no? Sana anyways maka-generate kayo ng kahit ilang points, 3, 2, no?
Yan, nasa sa inyo kung hulaan nyo. Pero huwag kayong mag-alala, okay? So, ito nga dalawang books, the textbook can train you with this, and lalong-lalo na dito. Now, tingnan nyo ha, 201 to 480. Ibig sabihin, 279 items para mag-practice ka sa part na ito. Actually, masarap itong pag-aralan, no? Kasi ang daming words, sentence, questions, no, na matutunan po kayo dito. May translation naman mismo yung reading book. Okay, so maraming akong estudyante nag-excel because of this. No, talagang nagpakabiyasa dito sa reading part. Okay, so if you heard me yung sa previous video, yung part 1 nito, sinabi ko ang maghahasa sa inyong magbasa hindi ito, no, yung listening, kasi may audio yun. Okay, dito mahasa na kayo sa sentence analysis talaga. So this is the instruction number 8, no, ng 11 instruction. Instruction number 9, okay, yan, taong chilmone, no, tap hasipsyo. Answer the following question. Sagutan ang sumusunod na tanong. Okay, dito lumalabas yung pictures, advertisement, announcement, table, graph, poster, signs, etc. Okay, tingnan natin, ganyan po siya. Okay, yan. So maraming nagpapakabihasa sa sign, pero most likely yung signs lumalabas siya isa, 2 hanggang 3 beses. Yan, so ano ba yung sign na yon, no? No right turn, no? Ipyoginun, musuntushin ni kanong ibig sabihin nito. Okay, so pag binasa ko yung 1, nakita nyo wenjok, konokal, okay, urunjok, okay, torokal, okay, ano ba yung wenjok kaliwa, konokal su of sumnida, hindi ka pwedeng tumawid, okay, urunjok puro, no, kamyon andemnida, kapag kumaliwa ka hindi pwedeng pumakaliwa. Okay, at torokal su of sumnida, hindi pwedeng pumasok. Okay, so tao dito, okay din magpakabihasa sa science, no? Yung iba naman na sobra-sobra, pero sa science, no, 3 points lang yung pwede or 2 points. Okay, at yun nga po, lumalabas din dito yung table, graphs, no, medyo mahirap na yun. Kaya kung ako sa inyo, ito yung ano, may advertisement, may time, may babasahin ka rin, no? So mahirap yung part na ito, pero yung itong sa symbol kaya pa eh. Okay, ilang points to? 7 points din, no? Yan, marami to, no? Tingnan nyo, 481 to 800, so halos nasa 329 items, no, para ma-practice ka. As you look at the page, no, ang dami yan, makikita mo yung sample ng graphs, no, table, charts, etc. etc. Okay, mga symbol nandyan din, no? Sana better have this. Kung gusto mong magpakabiyasa dito sa part ng exam na ito, better grab this book or download this book, no, para mahasa ka. Nandoon lahat. Okay, and yung sa sign nga pala, no, pag nag-base ka lang sa word is not gonna help, no, kasi yung sa actual exam naka-sentence siya. I'm sorry sa term ko. It may help, no, pero not much. No, sana kasi yung sa exam nga naka-sentence form. Okay, yung sa textbook meron mga symbol doon, naka-simplified form lang, no, pero nakita nyo yung sa 1, 2, 3, 4 is yun nga, naka-ano siya, naka-sentence form siya. Okay, so 7 points to. Hindi ko masasabing madali. Okay, yan, medyo mahirap din ng part na ito. Para sa akin, no, reading is a little bit difficult, no? Yan, and the 10th instruction, sagutan na sumusunod na tanong in Tagalog. Chilmune, tap hasipsyo, answer the following question. Pag pinakita ko sa inyo, class, yan siya. Okay, may tanong muna bago yung yung parang paragraph. Mahaba siya. Okay, so you will analyze yung sentence or yung passage well, no, bago mo masagutan yung tanong, and then se-select ka. So ang haba, no, and nakakainis, 5 points yata to, 4 points, no. So anyways, sabi dito, ito na yung panahon na bahala na si Batman. Okay,
Yan, mahula ka na. So, kaya nga, ito yung sinasabi ko. You burn time sa pinakamadali muna pagdating sa reading. Burn time pala. Bilisan mo pala magsagot. And then, you burn time here. Pag nasagutan mo lahat ng madali. Pwede mo na yung skip, skip mo yung sa exam. And then, yun na. Pag tapos ka na sa madadali, punta ka na dito. Isa-isahin mong i-analyze yung mga words. Okay? Yan. So, kailangan marami kang alam na vocabs, and then of course yung tense, yung noun endings, the conjugation, etc., etc., or the transformation na term na ginagamit ko. Okay, for the last instruction, ito yung ano natin, sa textbook ninyo, meron din ganyan na titrain. Pero sa inyong reviewer, yan, 801 to 920, mas maganda to kasi may translation. Nakita nyo, ano, yung difference ng textbook at saka ng reviewer. Sa textbook, walang translation. Okay, kakapain mo talaga one by one. Gagamit ka ng dictionary. Na-check mo yung mga words one by one. Pero dito, medyo madali na lang na kasi may translation na sa ibaba. And then you will just answer this. Okay, meron naman tong checklist kung tama yung magiging sagot mo sa bandang likod. Okay, ang reviewer is, alam nyo, ang reviewer is 1,007 pages. Okay, 1,007 pages. Okay, 1,007 tuloy. 1,007 pages lahat-lahat yan. Okay, at yung sa huling-huli, okay, gaya din nung sa listening part, mahaba din. Mahaba din yung passage nito. Sabi dito, daong kurul, ilgo, murume, tap hashibsyo. Basahin ang sumusunod na nilalaman at sagutan ang mga tanong in Tagalog on my own interpretation. Nakita nyo? Sobrang haba, no? Naalala nyo sa listening part, no? Mahaba siya, tas dalawa yung tanong niya. Same thing, na parang ganun din, no? Mahaba ito, tas dalawa yung tanong niya regarding doon sa mahabang passage na napanood ninyo. Okay, so meron din dito sa textbook. Okay, at of course, ito po sa reading reviewer, meron din 921 to 960 lang, onting-onti lang. Alright, so bahala na si Batman. Okay, so pagdating dito sa part ng exam na to, pag nakita nyo to, okay, minsan kasi nasa unahan to ng test paper, no? Baka umiyak ka kaagad, no? Nag-iiyak ka for 15 minutes. Hindi ko to mababasa. Wag naman. Okay, skip mo siya. Skip mo yan. Hanapin mo yung madaling part. Okay, yun muna yung sagutan mo. Saka mo na sagutan yan. Maiiyak ka lang talaga. Nagets nyo? Again, pag ito yung nasa una ng test paper nyo, skip nyo. Ingat lang sa pag-shading. No? Ingat lang sa pag-shading sa answer sheet. Later, I will show yung answer sheet natin. Okay, that was the 11 instruction of exam. Ang resources natin, of course, again, yung test April 2016, yung pa rin, yung textbook, yung text standard EPS revised textbook, book number 1. This is textbook, not reviewer class, no? Yan, some are claiming that this is reviewer, hindi po. Okay, ito yung reviewer. Okay, textbook is a textbook, reviewer is a reviewer. Okay, yan, so class guys, no, friends, mga aspirants, mastering yung 11 instruction. Okay, gusto ko pagdating sa exam, ay, alam ko na to. Ay, ito yung mahirap. Ay, ito yung madali. Ay, skip ko to. Ganun na kayo. No, sana yung confidence ninyo sa exam nito pag nagtitake kayo. So, anyways, after this, I will have another video. Of course, tuloy-tuloy tayo magpo-post ng video. Yan, sa mga interesado, matuto online with me sa basics. Sorry, hindi ako maglalabas ng basics, no? Yan, mga tips lang siguro sa exam and some of the useful tips, no, kung paano kayo mag-aaral. Napakaraming nagtuturo ng basic, Koreano pa, no? Yan, magaganda pa, no? Sino ba yan? Si Jenny. No, maraming nagtuturo ng mga basics na Korean, kaso nga lang, maraming nagpipm sa akin Sir, wala bang librong Tagalog? Meron nga librong Tagalog Okay, yun ang problema, nag-i-English yung mga Koreano. Okay, iba, pilit pa yung accent. Pilit na accent. So anyways, alright, so I'm here to share my knowledge, no, about paano ka makaka-generate ng points sa EPS exam.
if you want to learn the basics, okay, yan, you can learn online or you can see me live, no, teaching sa Makati area or Manila area. Okay, just PM the numbers. Kung gusto niyo ng hard copy, also you can visit me on my office. Okay, yan, so that's the name of my office sa Makati area. Alright, you can text my Globe and Smart Mobile. And of course, maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan po kayong muli yan sa aking share. And don't forget to subscribe on my YouTube video. Yan, at meron din po ako sa aking page, no, sa Facebook. Yan, maraming salamat po. By the way, 예수님 당신을 사랑합니다. Jesus loves you. Again, Teacher Roland and aka Jolux Taguro. 감사합니다.